Matapos ang 4 na hearing. Matapos ang 4 na hearing. Na-contempt din tong si Morales. Finally. Oo. I brought my bag. Tawa ako ng tawa dyan, promise. Expected na pala niya na mako-contempt siya. Si Picoy, nagbaon ng damit. Diyos ko. Maano siya mag-isip? Advance mag-isip. Advance siya mag-isip, guys. Naghanda siya. Naghanda. Ang galing. Pero hindi ko sinama yung kay Picoy. Nag-focus lang ako kay Morales. Kasi yung kay yung kay Morales pa lang, 1 oras na eh. Kung isama ko pa yung kay Picoy tsaka yung kay Kumar, masyado nang mahaba. But ako, masaya na ako mga kotsero na finally, na-contempt na tong kalbo na to. Na finally, meron nang nakumbinse sa kasinungalingan nitong kalbo na to. Na-contempt ka tuloy. Sinungaling ka kasi, Morales. Simple-simpleng tanong eh. Ang tanong lang ganito. Did you misrepresent yourself in your PDS? Nagsinungaling ka ba sa PDS mo? Hindi mo sinagot kahit isang beses. My goodness. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. At pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Panoorin natin yung mga ganap. Hindi ko na ito ipopause kasi ituloy-tuloy na lang natin kasi mahaba. 1 oras yan, mahigit. 1 hour and 4 minutes. So, panoorin natin. Mr. Morales, bigyan na lang kita ng isang pagkakataon pa para malinis yung pangalan mo. Tinanong kita nung second hearing ng komite, if you misrepresented yourself sa personal data sheet na sinabit mo sa PIDEA, that you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. Yung personal data sheet mo, yung PDS mo, was made under oath. Tama ba ako? Was it made under oath? Your Honor, nasagot ko na po yan, Your Honor. Just answer me. Was it made under oath? Lahat po ng sinasabit ko po sa PIDEA, particular po dun sa PDS, ay lahat naman po under oath. Alright. So, kung under oath yan, so you misrepresented yourself. So, malinaw na doon pa lang sa PDS mo ay nagsisinungaling ka. No, Your Honor. Sapagkat nasagot ko po na ako po ay nag-comply doon po sa hiningi ng recruitment committee doon po sa PIDEA. No. Wait. May I interrupt? I am not talking about your compliance. I am asking you if you misrepresented yourself. Dahil basic. last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following modes? Resignation, retirement, drop from the rolls, dismiss, termination, end of term. Sinabi mong no. Inuulit ko lang yung tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po nilagay mo no. wala pong misrepresentation, Mr. Chairman. Ano tawag mo doon? Ito po yung Ano tawag mo doon? Merong yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply kaya po ako tinanggap nila, Your Honor. Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base doon sa pagkakakompleto ko ng mga papeles. Alam nyo mga kotsero, nangyayari po talaga yon na sa mga hiring procedure, meron hong mga kahit na hindi mo nako-comply, palulusutin ka. Kahit po sa private companies nangyayari yan. Kaya nga ho, sa mga kotsero, sa mga private companies, minsan hahabulin namin, tagal ko sa HR, minsan hinahabol namin yung mga requirements nila to follow. Ganon.
Oh, or pero kami sa HR kapag may nahuli kami misrepresentation, tanggal agad, wala. Sorry ka. Meron pa nga kami na experience before, nagpepeke ng NBI clearance eh. Oh. Ibig sabihin, pumasa na sa interview, pumasa na sa lahat. Papasok na lang. Nakapasok na. To follow na lang yung NBI clearance. Nahuli pa namin, peke yung NBI clearance. See? Nangyayari talaga yun. Pero sa amin, tanggal agad yun sa mga kumpanya, sa mga private. Ewan ko dito sa PIDEA, ba't pinatagal nila? May mga panahon na mga katanungan na hindi ko po masasagot, gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang PIDEA po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nangingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. So, Okay. dali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Correct. Alam mo, Ginong Morales, naalala mo, inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na isinulat mo, no, having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino So, di pa misrepresentation yung, nga. yung mga sinasabi mo, ito yung mga documentary evidence Your na hawak Honor, mo ngayon. ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Mr. Recruitment Chair, hindi ko Committee, malaman Your kung Honor. ano. You just answer the question. Answer the question. The questions. Eh, maliwanag po, Mr. Chair, na hawak ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Dahil dito pa lang, pati sa question number 33, have you ever been formally charged? Sinabi niyang no. Pero Have you meron. ever been guilty of administrative offense? Sabi niya, no. Pero meron. Have you ever been formally charged? Sinabi niya, no. Ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Chairman, Yes, tatanungin mo na ito, follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Bakit Mr. no ang Chairman. nilagay mo? maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy Woo! ng sinasabi ni Honorable Original daw! Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS. Ang tigas ng mukha mo! Nakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Your Honor, Kayo nga, walang original copy nung PIDEA leaks nyo eh. Tapos ngayon, hihingi ka ng original copy. Tigas ng fez mo, boy. napakatagal na po dyan. At ito pong... Tigas ng mukha mo, boy. Una natin yung origin yan. Original Pinaya, copy. submit the original copy. Tigas ng mukha na to Where's ni the Morales original copy talaga. of his PDS? I will ask our personnel officer right now to... Mr. Chairman, if I may, Senator Yes, go Jinggoy, ahead. Go ahead. Cheese to the ang dami rescue. na nating hearing dito, wala bang nga pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon, siya yung manghihingi ng original. Ama! Kung ano man kung kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Huwag na po natin pahabain. Your Honor, Mr. Chairman, ito pong pagtungo ko rito ay bilang resource person, kaugnay po doon sa PIDEA. Change topic. Patungkol po Oh, doon dali. sa... Your Okay Honor. na yan. That's given. That's given. But please answer the questions because Senator Jinggoy is trying to establish yung credibility mo as resource person or as a witness. Kaya please answer the questions properly. Thank you. Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hanapin yung original, again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy? The photocopy? Yung copy niya, na photocopy, hindi original. Because that's what we've been doing all throughout this time anyway. So, baka naman, unless malabo po kung malabo, kuha tayo naman sa maliwanag na kopya. Mr. Chairman, Your Honor, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Dahil ito po ay nagtutukoy doon sa akin. Paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking mga kasamahan na pwede niyo mabigyan ng Original copy. hard copy, yung
kalat ngayon sa social media Exactly. na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PDLX. Eh, tinayuan na ni Bato yan eh. Hanapan tayo niyan. Hindi rin tayo makaproduce. Ikaw, hindi ka Correct. makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. The more hindi makaproduce Maharlika, siya nagpakalat yan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already, as I have said, I have already ruled and have given my opinion. Oh, correct. Pahiyaan na lang. Document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy. So, ganoon na rin ang nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process. Katulad po niyan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya Wala raw siyang due process, mga kochero, dahil binigyan daw siyang dismissal, wala due process ng PIDEA. Anong tinawag nyo dito? Umabot na ng Supreme Court. Ano pa ang due process ang hinahanap mo, Morales? Anak ka ng tipaklong. Sino nagsabi? Sino nag-decide? Supreme Court, oh. Anak ka ng tipaklong talaga. Napakasinungaling talaga nito, Morales, ito, mga kochero. I've never seen a person lie this much ever. Ever, mga kochero. May problema sa utak to. May problema to si Morales, mga kochero. Naghahanap ka ng due process. Ito na yun, no? This is the epitome of due process. Umabot ka sa Supreme Court. Grabe siya. Nakaka-stress to. Tuloy natin. itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly, Allegedly ay pa. gawa ko at sinabit ko. Allegedly pa. Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko rin malaman at ma-examine Allegedly daw siya yung sumulat ng PDS. Hindi mo alam na sumulat ka ng PDS. Nakakainis. Nakakainis yung pagsisinungaling niya. Alam niyo mga kotsero, pag may naniniwala pa talaga dito kay Morales at this point, ay either bulag lang talaga siya o tanga-tanga siya. Promise. kung ano itong nakalagay doon sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-ops at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung Wala. pinakita niyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong niyo ko doon sa memorandum na inisyo ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandun po ako sa PIDEA. Yun po, Mr. Chairman, Your Honor. Hindi mo pa rin sinagot yung tanong. Ang PDS, it is already certified photocopy. Certified true copy. PIDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted to Again, this committee. With the permission of Secretary, Mr. Yes. Morales, pakiusap na po. Tatlong hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko ha, litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Aktual na Xerox to, na certified copy pa na pwede nyo makita. Eh yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Correct. Tama. Litrato lang nga po eh. So pagbigyan nyo na po para maka-under na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot eh. Madali naman sagutin. Yes or no lang Mr. yan. Chairman, yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po Hindi po ma-produce. yun yung tanong Your ginong Honor. Chairman. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo ng gusto yung Malayo lang yung sinasabi nito, Mr. Huwag kang Chair. lumihis sa tanong, please. Ang akin po, Okay, ulit. bibigyan niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipat na siya sa ibang... Your Honor, hindi po. Your Honor. Hindi po sa katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor, sapagkat ito, hindi ko po siya makikilala na gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor. Wow, ikaw nga picture lang eh.
certified photocopy na ito ng PIDEA. Picture ng Xerox copy. Yeah, Yung if PDA. that is certified true copy, meron kayong true copy doon sa files ninyo. If that is certified by you as a true copy, so it should May be original a true copy. copy from an original document. May original. Excuse me, Your Honor, a certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling si Tokayo ko, si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. Right. That's why my point is it's unreasonable to be asking for the original. Because quite frankly, at least for purpose of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Yeah, yes, Kailangan pagdebatihan po yan. I don't disagree. I don't Sagutin disagree. na lang po kung ayaw nyo sagutin. Lipat si Senator Jinggoy sa tanong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is, kinonfirm ko lang sa kanila na mayroong true copy yan. Dahil certified true copy man. Alangan naman hindi nyo certify kung Correct. walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo dyan, na original document. So sino nag-certify? O since certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified ng PDEA na totoong kopya yung dokumento na yan, coming from their files. Okay, I will give it to him, Mr. President. For him to Change the examine. question. Pa-verify mo na lang. Okay yung strategy dyan ni Jinggoy. Pinakita na lang. Kung lang tumingin, gusto mo. Question 35 and question number 35 and number 37. Nakakainis na witness to si ano? Si Morales. Your Honor, yung authenticity nitong dokumento na ito, Oh my God. hindi ko mabibigyan ng, ano, no, Authentic na ng- yan. Certified na nga eh. Please stop pointing about authenticity dahil certified true copy na ngayon galing dito sa PDEA. Ang atin lang, isasagutin mo lang yung tanong. Alam mo, Mr. Morales, habang patuloy ka nagsisinungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDEA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito Hindi po naman yung, yung itanong eh. kino-correlate. Hindi nga sa'yo nang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. The same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka, yan muna pag-usapan natin yung PDS mo. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita niyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ano? Ginagawan ako ng istorya. Wow. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap. Your So Honor. what? Eh, Ito peke pa kasi. na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako yung dismiss. Pero, wala man lang akong due process na... May desisyon na Supreme Court sa'yo. Ang bahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad doon sa due process ko. Tingnan nyo ito, napakadaling gumawa po nito, Your Honor, para lang masira yung credibility ko. So falsified pa yung certified true copy ng PDS niya? Tingnan ko. Falsified? Wow, the nerve. Ang mahirap dito, Mr. Chair, itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya. Itong mga taga-PDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PDEA, pinasisinungaling ang lahat ng mga sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala sa sarili niya, siya lang ang tama eh. Walang ibang mali. Madali Wala ibang mo lang tama, ito, siya lang. Jonathan Morales, napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito, Diyan pa lang, Mr. Chair, huli na lang nagsisinungaling. papelis mo ito. Meron ka perma dito. It is a certified photocopy coming from PIDEA, if my understanding is correct. Galing po sa inyo yan, PIDEA?
So, Senator Jingo, if you cannot get proper answer from Jonathan Morales, you may continue. Well, Continue with the other matters. alam nyo, pagka ganito lagi ang sagot nitong si Morales, wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Talagang panay kasi nuhulingan lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Last question, Ginong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you complied with all the requirements, am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, bagamat irrelevant po yan dito sa, sa ginagawa nating investigasyon. Your Honor, for the record, ito pong, Irrelevant. Ano ibig mo sabihin irrelevant? yung pong tinatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Your Honor, ako po ay resource person. Senator Bato, ano ba? Siya ang chairman. Siya magsasabi kung ano yung relevant sa hindi. At ako po, nandito po, patungkol lang po doon sa akin personal na kaalaman kaugnay nung kasong nahawakan ko noong 2012. Katunayan, Tigas! Your Honor, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Luisa? Sino si Luisa? Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kagaya po, nakikita niyo, Your Honor. You're now questioning the wisdom of this committee. Kung gano'n ang line of thought mo. Mr. Chairman, Listen, Senator Chis, go ahead. Mr. Morales said, repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party, hindi po kayo at wala Hindi nyo kayong to party. imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan niyo po natin, may abogado naman kayo katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin niyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Nadagdagan ko yung sinabi ni Senator Cheese. Now SP. Speaking of what relevant and irrelevant is, how relevant is the presence of Lisa Araneta Marcos sa hearing ng PIDEA Leaks? Lumabas lang naman yung pangalan niya doon sa video. Na sinabi na nung Picoy na pineke niya yung kwento. Pushing the logic further, gaano ka-relevant yung video na yun? It's not even about the PIDEA Leaks anymore. Hindi na tungkol yun sa PIDEA Leaks. Hindi rin relevant yun sa kwento na to. Pero ba't mo binibring up? And thinking about another irrelevant thing, sino si Luisa Marcos? Kawawa naman si Luisa Marcos. Baka may Luisa Marcos dyan na kailangang patawag. Yes, that's true. Sinabi ni Senator Chis, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pag-iusap natin. Yes, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako dun sa Pero ito po bilang investigador. Marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit dun sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Change topic. Yung Hindi naman yun yung sinasabi tanong. na Ang tanong papatayin PDS eh. yan, papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago si Romy Enriquez. At ito po Peke nga! yung ministro sa CCTV sa kuha ng video. Pineke Ang ka sinasabi nga! po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato, tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, Yes, Your Honor. you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video.
At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mong importante yan. At ako'y naniniwala na importante. Ako'y naniniwala, hindi ako nagpapabula. Kaya nga, kinontempt ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip So, naniniwala din pala siya na authentic yun. Afterthought, palusot, dahil nga, kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. Yes, thank you, Mr. Chairman. Wow, Kaya po baby. dyan, wala po sanang negotiation na gagawin. Kung wala pong... Please, wala lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, please continue. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Walang magkano. Walang gana pa rin kasinungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS, noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about this PDS, if he misrepresented himself, ang lagi niya sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet, ngayon meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee. Kaya Dapat po nasa nila ano ako yan? tinanggap. Yun lang po, Your Honor. Dapat nasa 201 file niya yan. 201 file, mga kocheros, sa Pilipinas at least. Yan yung tinatawag, yung, kung lahat ng file mo sa kumpanya, yun, 201 file. So, lahat ng, yung application form mo, nandoon, yung comment ng mga manager sa interview mo, hiring committee, etc. Lahat nandoon. Violations mo, mga requirements submitted, lahat nandoon, 201 file ang tawag doon. So, kung totoo yung sinasabi niya, edi andun lang sa HR yun ng PIDEA. Labas na lang. Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan nyo, Ginoong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo whether you complied or not doon sa hinihingi sa'yo ng PIDEA, at tinatanong ko if you misrepresented yourself. Dahil Correct. nga, taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed, sinabi mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at marami kang, you have a string of cases filed against you. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment committee po. Wala ba kayong compliance? Hindi yan ang tinatanong. Ako naniniwala ako na comply mo lahat dahil Nakapasok ka eh. Hindi mo na-comply ang requirements. Yes, Mr. O, so Chairman. bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? Ay, na-point ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suguta ka ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Sen ba to? Nagigising ka na ba? Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDS, the truthfulness, yung denial mo na, please answer the question. Wala naman. Focus on the question. Your Honor, wala pong Dahil dinaya. lang, Jonathan, wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself doon sa PIDEA? Yes or no lang. Sabihin mo na no. No, I did not. Yes or no? Sinagot mo no. Kanina sinagot mo no. Am I correct? Yes, Your Honor. Pero the PIDEA says otherwise. Correct. Oh, No. sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga po dyan. Kaya nga po meron sinasabing na-comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung Hindi na nga yun yung hindi na nga yun yung tanong. Kasi na-comply talaga kasi nakapasok siya. For whatever reason, baka nga hindi pa niya na-comply eh. Kasi 'di ba naalala nyo last hearing kinuwento niya nilapitan lang daw siya ng isang head ng PIDEA. Tapos that same day nagte-training na siya. Baka nakakalimutan niya yung sinabi niyang yun. Last hearing yun. Sinabi niya, naglalakad lang daw siya doon sa isang mall yata, tapos may pumarang kotse sa tabi niya, if I'm not mistaken, Green Hills yata yun.
May pumarang kotse sa tabi niya, bumaba isang mga hepe-hepe doon ng PIDEA. Tinanong siya, gusto mo bang pumasok ng PIDEA? Ang sagot pa niya, pwede pa po ba, sir? Nung sumagot daw siya nun, hindi na raw siya nakauwi ng bahay, dire-diretso na raw siya sa PIDEA training. So, ibig sabihin, baka nga hindi pa nga nag-submit ng requirements eh. So, yun yung kwento niya. So, baka nga hindi pa siya nag-submit ng requirements eh. O yan, Winston. O, si Winston. Yung pa yung sinabi niyang pangalan. Winston. So, ibig sabihin, mga kotsero, nag-start siya sa PIDEA nang hindi kompleto yung kanyang requirements. Base sa kwento niya. So, anong compliance ang sinasabi niya? I'm feeling ko hindi lang naalala ni tawag nito. Ni Jinggoy. Yung kwento na yon. Last hearing lang yun eh. Sinasabi po niyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PIDEA. Yung po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi niyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayo makukuha rito panay kasi numalingan itong mga sinasagot din. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot din sa aking katanungan. Hindi ko na po alam kung yung mga susunod na mga katanungan ko talaga magsisinungaling pa nito, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's Kanal. lying through his teeth. Polluted source. Lahat ng In lahat short, ng kanal. first persons pinasusunungalingan siya lang ang tama. So ano ba tatanungin ko sa kanya? Panay kasi numalingan. Wilkins ba yung sinabi? Wilkins. Basta W. Either Winston or Wilkins. Ayun. Basta ang alam kong Wilkins dati, siya yung head ng PIDEA. Siya yung Director General dati ng PIDEA. Wilkins Villanueva yata yun. Pero hindi ko alam kung nag-ano siya ng PIDEA. Siya yung humawak ng training ng PIDEA. Anyway, tuloy. Hindi-deny niya, hindi-deny. Pidea, ano masasabi niyo? Did he misrepresent himself sa PDS niya? Yes, Your Honor. Bilis sa sagot, yes. Follow-up question, PIDEA. Sundalo eh. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo dyan validation. Lahat-lahat, sine-check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time I was not yet part of PIDEA. So ikaw nang nasa HR ka na, no? Nung panahon nung... Not yet, sir. Right now? Not yet, sir. I was Not just yet. appointed last April 1, sir. Okay. O, nasa kanya yung record. Okay lang yun. Sir, I can only surmise that the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission. And I think the original also was submitted to the said commission. Wait lang. As to Wait lang, sorry, nakaka-distract yung pagkain ni Picoy eh. Ang sarap niyang kumain ng pagkain dyan, no? Ganda ng nguya eh. whether or not Ayan, no? Oh, sige. Chop! with the requirements. For example, the Ayan, no? clearances, Oh, pak! among others, coming from his former Sorry, nadidistract talaga ako kay Picoy. Pati pagsubo eh, hinarap pa dun sa speaker. Nagmukbang. Renny, nagmukbang si Picoy sa Senate. Ayun, no? Oh, pak! PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission. And I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements. For example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police. We cannot second guess, Your Honor. But it is incumbent upon Mr. Morales to submit everything to the Human Resources Service of the PIDEA prior to his appointment. Kaya nga, ang tanong ko is, ayan, mag-swear ka muna. Di pa siya sworn in. Sorry.
Nadidistract talaga ako kay Pigoy. Sorry. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir? Mukbang sa Senado. Take your seat. Mukbang. Kaya ang tanong ko nga, bakit siya na-appoint kung kulang ang kanyang requirements? At mali-mali yung kanyang requirements. Sir, I cannot answer it because I do not have personal knowledge on the facts and circumstances prior Correct. to this appointment as PDA agent. General Coy, sir, you've been PDEA Director General. Posible ba mangyari ito? Na nagsisinungaling siya sa kanyang PDS tapos ma-appoint siya Oh naman. as It happens. PDEA agent? Wala bang vetting process na ginagawa ang PDEA? Your Honor, good morning, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Good morning, sir. I have not been sa PDEA, no, but sa PNP, I was the former director of personnel. Hindi ka pala nag-PDEA, no? Dangerous drug sport ka na ba? Yeah. I presume Your Honor, I think when we invited John Santiago during the last hearing, I understand he explained the circumstances doon sa recruitment ni PDEA agent Morales na according to him, as I remember, medyo kulang siya ng tao nung araw. Kaya siguro, Relax yung requirements. siguro relax yung processing during that time just to comply with the manpower requirement. That's only an opinion, Your Honor. Thank you, sir, for that Posible yun. very complete pa yung memory mo sa testimony ni General Santiago. Actually, ako, medyo hindi ko na-remember yun. Pero I can attest to that na sinabi talaga niya yan during the last hearing. Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Chief. can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimonya at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamamagitan ng mga testigong kumatik sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Cacta, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo, na may mga kotse ang PIDEA dun sa mga plakang binigay niya na sinang-ayunan din. Kung hindi ako nagkakamali, di ba ba? Ng PIDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung anong rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit. Sarili niya. Hindi niya sinusunod sa kumiting ito matapos siyang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras itong nagdaang 2-3 pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Coy. Sir, kindly submit to the committee, ano-anong klaseng drug test ba ang ginagawa ng kada ahensya ng gobyerno? Dahil galing po sa inyo yung policy, para sa piloto, sa driver, di ba ba, professional driver's license, sa firearms, una. Pangalawa, pakisubmit din po sa amin kung ano ang inventaryo ng mga test na meron po ang iba't ibang ahensya, kabilang ang customs, kabilang ang immigration, ng pag-test na drugs. Baka mamaya, gaya ng sabi ng nakarang hearing, puro mariwanag sa bulang yan, pati sa customs at sa immigration. Hindi natin alam kung may nakakapasok na iba't ibang Nag-iisip na ng bata si Jesus ng mga Codero. droga. At panghuli po, pakibigay sa amin kung anong available sa merkado para sa budget deliberations at nasa ilalim yan ng komite ni Senator Bato. Ano-anong klaseng test pa po yun nandyan? May test po ba na kayang malaman kung 1 taon meron o hanggang 1 linggo lang o 2 linggo? Di ba ba may mga ganon? O hanggang 1 buwan lang? Magkakano ba yon? Ilan ba binibili natin kada taon para sa taunang budget pag pinag-usapan? Mailagay na po namin doon para hindi naman yung tila, yung sabo at marijuana lang ang palagi natin tinetest at hindi iba't ibang klaseng droga. Sir? Yes, Your Honor, we'll comply. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sana maging bahagi po yun ng pag-uulat ng Yes, report ng komite. Yes, thank you, Mr. Chairman. Senator Chief. Thank Thank you. you, sir. Please submit to this committee, sir. Yes, Your Honor, we'll comply. Thank you.
Senator Jinggoy, if you don't have any more questions, then we can, Nag-iisip si Jinggoy kung tatanong pa ba. yeah, go ahead. Ano pangalan? Director Lasso. Okay, nung tinanggap niyo siya sa PIDEA, sinabi niya nag-comply din siya, so kung ano yung mga compliance yung sinasabi niya. Didn't you check his PDS? Yung personal data sheet, bago niyo tinanggap? Sir, again, I was not yet Your Honor, I was not yet the PDA chief at the time that he was applying. But Okay, who is qualified to answer my question? HR. Si HR. honestly, Your Honor, nobody right now is with HR at the time that Mr. Morales was applying. What I have brought with me here are the service directors, like for example, Attorney Kudia, who is our HR director. Now, the process is still the same. It hasn't changed, Your Honor, and maybe I think What is the process? All right, when you accept an agent of PIDEA, hindi niyo ba chine-check yung kanyang PDS? Sir, sa recruitment process, sir, we scrutinize not just the personal data sheet, but also the attachments. The attachments, sir. Yan po yung procedure natin. For example, sir, he's a former government employee. Tingnan po natin kung meron sila certificate of employment. Number two, yung mga clearances. For example, if it is for the PNP, naglipat siya, I suppose, merong clearances siya coming from the government office kung saan siya dati nag-employ. Yun po yung mga usual natin na tinitingnan. As to the PDS, it is incumbent upon us under the Civil Service Law Rules and Regulations na dapat kumpleto po ang lahat ng entry na nakalagay doon. So we scrutinize everything. Kung hindi po sila applicable doon, dapat nakalagay NA. Or not applicable. Dapat nakalagay? Kung hindi po sila, for example, sir, merong isang question doon na tanong, anak, etc. or kung single ka, dapat na nakalagay doon NA. Doon po sa mga tanong nila on page 4, I think, on your question, dapat inilalagay niya yan religiously. Kung merong yes or no na naman po ang tanong niya, tsaka why eh. So dapat kayang sagutin niya ng applicant. Well, in the case of Mr. Jonathan Morales, sa kanyang PDS, if you were the incumbent, ano position mo? HR at that Yes, time. sir. Will you accept him as as PDA agent? Given the circumstances, halimbawa, he misrepresented himself dito sa kanyang PDS. Yes, sir. Being a theoretical question, I can answer it theoretically also. Yes, no, sir. Hindi ko tatanggapin yan. So, ibig sabihin, yung mga predecessor mo, were they remiss in their duty of not reading the PDS of this particular person? Your Honor, I cannot answer it yet because I do not have personal knowledge. But it seems, merong deeper context po kasi siya eh. Hindi ko po masabi. Iba siya ng context. Kung may narimis sila. But based on my experience here, right now, medyo scrutinize po namin lahat po ng applicant, lahat po ng ating mga additional na nakalagay dyan. Kahit nga po sa promotion, tinitingnan po namin kung yung mga yan karapat-dapat eh. Kung tama po yung mga nakalagay Circus talaga tong hearing nato eh. PDS nila. Hindi nyo ba nire-require doon sa mga nag-apply na mag-secure ng NBI clearance? NBI. NBI. Meron po, yes sir, meron sir. So, in Lalabas this yun dun. case, I don't know if you can answer it kasi Yes, sir. hindi Yes, sir. naman Because bago lang Hindi ako, nga kaya siya na NBI clearance? You don't know. I doubt sir. Nasa Okay. 201 file niya yun. Check niyo yung 201 file. Ano pangalan, attorney? Dapat Ronnie dinala na Bucco, yung sir. folder niya eh. Ronnie. Attorney Romy. Assuming dito sa PDS niya, no? Kung sumagot siya ng yes, dun sa if you have been dropped from the rolls, ano po gagawin ng HR? Yes sir. Kung may sumagot po siya dyan, unang-una, may considering na under oath yan. Pwede hindi namin siya Sinabi naman niya tanggapin. na under oath siya. Opo. Hindi po namin siya tatanggapin. So maliwanag, nung nilagay niya ng no, if you have been dropped from the rolls, Yes sir. na nagsisinungaling siya, na
misrepresented himself, correct? Yes, sir. Yan na, lumabas na ang katotohanan. Hindi na ako nagsasabi, Mr. Morales, ha? Yung mga PIDEA, Sasalita, naghahanda ng mic si Morales, eh, oh. resource persons dito. Sasagot pa, eh. Nagsasabing sinungaling ka. Hindi lang naman ako, eh. Naniniwala ka lang sa sarili mo, Ginoong Morales. Mr. Chair, again, I would like to reiterate my previous statement during the last hearing or last two hearings, that the statements given by this resource person against the agency of like Videa and its current leadership are evidently perjurious, Perjurious defamatory, pa. and outright false, Mr. President. That's it, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Jingo Estrada. Mr. Chairman. Tapos na dapat, eh. Say something. Nagsalita ka pa. Yes, Mr. Chairman. Tapos na dapat, eh. Sa akin po, no, na-comply ko po yung Nagpag-isa ka hiningi pa ng lalo. recruitment committee nung araw Eng. po na yun, ano, nung time na yun. Kung ano man Read the yung room, mga boy. sinasabi na mga lacking, na-comply ko po lahat yun. Kaya po ako na-appoint, Your Honor. Yun po yung sa akin. At hindi po kung ano man na merong kulang. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PIDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabmit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabmit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yung po, Yung walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka eh. Nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Senator Jinggoy, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo nitong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema, appointed ka. Hindi ko pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDEA officials noon ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sasabihin. Siyempre, hindi na mo pabaya pwedeng sila. sabihin yun. Pero ito lang, particular question yung PDS mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Senator Jinggoy, which you should answer truthfully. Sagutin mo. Yes, nasagot ko na po. Nasagot ko na po, Mr. Chairman. So hanggang ngayon, ang inaamin mo pa rin that you did not misrepresent yourself. Tapos na dapat, eh. Nagsalita ka pa, Morales. Your Honor, kasi po, nag-comply po ako doon sa hiningi ko. Wala namang pakialam sa compliance. Your Honor. Wala naman, sandali lang. Wala naman tayong pakialam dyan sa compliance. Kung Magkaiba nag-comply kasi ka, yun, eh. good. Ang isa lang naman tinatanong ko, did you misrepresent yourself dito sa PDS mo? So you complied by submitting a falsified PDS. No, Correct. Your Honor. Ito Nag-comply po ako. Lahat po nung mga hiningi po nila sa akin doon na patunay, sinadmit ko po noon. Kaya nga po, yung pinakikita niyong PDS, hindi ko po alam yung ano yan, yung... Hindi mo alam kung ano yung pinirmahan Yes, dito? Your Honor. Let me finish. You mean to say you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Yun, dyan siya nahuli. Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to. Hindi ko po alam. Wala, Your Honor. Sabi na, eh. Magsama kayo ni Sanchay doon sa isang Senate hearing. Pareho kayong walang alam. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi. Just answer yes or no. Your Honor, kaya nga po gusto ko pong makita yung original. Your Pinakita Honor. na sa'yo. Certified true copy. Sandali lang. Certified true copy na nga, na PDEA yan. Andyan na, certified true copy. Tingnan mo lang. Yung pagkasulat na yan, sa'yo, hindi. Hindi yung sabihin na, hindi ko po alam. Yes or no lang naman ang sagot yan. Kung sulat kamay mo yan. Makita mo naman yung strokes. Kung sulat kamay mo yan. Your Honor, Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay nag-submit ng mga dokumento at pinag-submit ako ng... Hindi yun yung question. Ang question is, nagsinungaling ka ba sa papeles mo? Sa akin po, kung ano man po yung mga ipinatatama nila
o yung mga kulang, yun po yung ibinibigay ko. Ako po yung mga dokumento ko, personal na dokumento ay naroroon po sa opisina, sa IIS. Noong kami po ay pinaalis, maaari po yung mga naiwan doon na mga draft, na mga papeles o mga personal na documents ko, ito po yung ginagamit nila ngayon sa akin. Ato, para lang hindi malito ang mga nanonood dito. Ang PDS po talaga, nire-record po talaga yan sa agency. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, meron po 201 file. Lahat po ng dokumento nyo sa ahensya nandoon. So regardless kung matanggal siya o hindi, yung record niya nandoon pa rin. Hindi po niya pwedeng sabihin na nung natanggal siya, baka minanipulate ng mga tao. Kasi mga kotsero, whether umalis siya or hindi, meron siyang record doon. Your Honor. Kasi po, sa akin po, hindi po Sinungaling ako ka talaga. sa PIDEA, lalo na sa background investigation. Hindi po pwede yan. Kaya nga po kung meron mang mga entries na nakalimutan o merong mga entries na kulang, tinatanong po ito ng recruitment committee at ito po isinasubmit. Ako po, yung mga dokumento ko po, personal, na naiwan doon sa PIDEA, nawalan po ako ng access. Kaya nga yung pong ginagamit ngayon sa akin na dokumento, hindi ko po talaga masasagot. Dahil ako po mismo, nagsabit po ako, nag-comply po ako. My Your Honor. God! Nag-comply Sinungaling po ka ako. talaga. Yung mga personal documents ko na naiwan doon sa aking mga gamit doon sa PIDEA, ito po yung ginagamit nila sa akin. Kasi So ano, sa lahat, sa buong ahensya, sa lahat, sa buong gobyerno, ikaw lang ang walang record ng kanyang pinagtrabahuan? Kahit pumunta siya sa PNP, may record siya doon. May pumunta siya sa PIDEA, may record siya doon. Pumunta siya sa Civil Service Commission, may record siya doon. Kasi nga, naka-archive lahat ng dokumento. Kahit saan ka nagtrabaho, naka-record ang papeles mo doon. Diyos ko, sarap konyatan ito. Oh. yung gaya po na... Hindi naman ginagamit sa'yo. Ginagamit yan, sinabit dito sa committee, certified true copy yan eh. Hindi naman yan panglaban against sa'yo. Ginamit lang ni Senator Jinggo yan para ma-establish yung credibilidad mo. Yun lang naman ang purpose doon. So, sulat kamay mo ba yan o hindi? Yung nandyan. Sulat kamay mo ba yan? Your Honor, Hindi ko po alam. hindi ko po, ngayon Your Honor, i-ano nyo sa akin para mapag-aralan ko. Kaya nga po, hinihingi ko yung original, Your Honor. Kasi, Your Honor, kung maiintindihan nyo ako, Mr. Chairman, Naintindihan kita. Oo, okay na. may mga dokumento ako naiwan sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga po, nung nag-apply ako, may mga lacking ako na hiningi ng PIDEA. O eto, merong ganito. O meron ka bang maibibigay na katibayan? Ako po, nagsasubmit naman po ako. Dumaan po ako dun sa sa maingat na pagsusuri, o higpit na pagsusuri ng PIDEA. Your Okay, Honor. thank you, thank you. Senator Jinggoy, no more questions? Mr. Chair, hindi raw niya maintindihan kung handwriting niya ito. Di kakatingin lang niya papayagan kanina? ko, mag-request sa kanya kung pwede siya pumirma. Yung kanyang pirma lang para ma-compare ko. Yes, go ahead. You can do that. Yes, Mr. Chairman. Yeah. Pwede po. So, Comsec, please assist Senator Jinggoy. Bilis I ni would like to Comsec, oh. acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you, Your Honor, for coming. You want to later, okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumigunda pa si Bongo, my goodness. Hearing din po ako, Mr. Chair, sa Committee on Health. Ayun, ongoing rin po. Pakita lang ako dito sa iyo as a Vice Chairperson. Mr. Chair, I was informed by the lawyer of Mr. Kumar that the doctor of Mr. Kumar has already Forward muna natin to. permission. Huwag na natin ano to. Hindi ko muna makonsensya. So, hindi muna natin siya tanungin. Thank you, Mr. Chair. I bow to the decision and the ruling of the Chair, Mr. President. Thank you, thank you. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair.
Ang nagbigay na ng pirma si Mr. Morales, okay? Mukhang malayong malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay? Dito, yung stroke ng kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short Initial na version. lang. Iniba yung pirma. Tigas ng mukha mo talaga, Morales. Pirma mo, hindi mo pirma ito? Tigas ng mukha nitong mamang to talaga. Tagal pag-aralan ng pirma niya. Pirma niya yan. Mr. Apidea, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayong copy dyan? Aside from the PDS, aside from the PDS. Para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Nag-iba pala yung pirma. Ba't di mo ngayon? Oh, Gayahin mo yung pirma mo. Hindi ba mo na pirma mo? ito na po kasi yung pirma ko ngayon. Kung bakit kahit So, makita nyo sir. huwag na. So, inaamin mo pirma mo yan? Opo. Ayan. Well, posible naman 'yun. Ako may iba akong pirma eh. May pirma ako pang cheque, may pirma ako na totoong pirma ko. Iba rin yung pang cheque. Iba rin yung pang mga ganun. So, well, let's give him the benefit of the doubt doon. Mr. Chair, Ganyan po yung pirma ko noon. he has admitted that it is his signature. Confirm Oo. signature niya. Hindi ba Yung dalawa na signature sa kanya yun? Hindi ba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair? Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon Oo. na kahit na nandun pa po ako sa PIDEA eh. It happens. May Yun ganyan po din ako eh. yun. Dalawang Kasi pirma ko eh. yung isang pirma na mahaba, mahirap ay kung Mahirap parang kopyahin. ano, mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. O yun, ako. So, ibig sabihin, Right, Senator Jinggoy. pirma mo to, in-admit mo ng pirma At least mo. in-admit niya na pirma niya. So, inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes. Kanina sabi mo, Ngayon ko lang po talaga tinitigan, Your Honor. Inabot na sa kanya kanina. Tapos, hindi pa raw siya sure. Tapos ngayon, nung hinuli siya, ngayon lang daw niya nakita talaga. Ah, my goodness, sinungaling talaga itong mokong na to. Your Honor. kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa nasa iyo to eh. Ngayon, inaamin mo na. Kanina, hindi mo inaamin. Ano sagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon, natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman, Oh. Yes, go ahead. ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, Lusot pa eh. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examine, Your Honor. Kanina ko Talaga, pa binigay sa'yo to. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, Ba't sumisigaw yung ka? mga dokumento, marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA doon sa opisina. Wala nga na. po, Kalokohan na sinasabi to. ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang, doon sa Ba't dokumento ka galit? ay na-comply ko po. Kalma doon sa ka lang. recruitment committee, Your Honor. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PDEA eh. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you Pirma din you niya. are the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano? 35 yata yan. Again, inuulit ko. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no. The negative. Why was that? Your Honor, Please. hindi yan yung official na isinabit ko doon sa PIDEA, Your Honor. Kaya Ha? nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi Your Honor, Alam mo, huwag mo nang subukan na i-cite kita yung contempt. Ha? Wala, nagsisinungaling na to. Obvious na. Pinaiikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Correct.
huwag mo subukan. Talagang sa-site kita ng contempt. Pinaya, Yes, Your Honor. Galit na si Jinggoy. Bile! photocopy to. Parang tatawag ng ano eh. That is a Aso eh. Certified true copy of photocopy. the files in PIDEA, Your Honor. Oh. Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDEA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis doon sa IIS, Your Honor. Yun po ang Stop. ano doon. When you answered this, when you filled up this your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor, Yes or no? yes. Yes. Oh, right. yun. Ah, Eh, di yes, sinungaling ka nga. All right. You knew that Huli. you were already dismissed from the PNP, and why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor, yan po Compliance yung mga ulit. dokumento na naiwan ko dun sa PIDEA at meron po yan, Your Honor, ano, iba po yung sinubmit. Nandyan po to sa mga combination ng file ko, Your Honor. Nandito sa combination ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang, yung official na sinubmit ko dun sa PIDEA, makikita po ron yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po dun. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop Oh, ka pala. iisa-isahin yan eh. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po doon sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yan pong pinipresente nyo, ito po maaari na nakuha doon sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinay ko, Nakuha sa file mo. yes, Your Honor. Eh, paano kung nakuha sa file mo? Bakit sila nag-perma na certified true copy? Yung nga po, sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, Your Honor. Ano nangyari dyan? Ito, Your Honor, ano? Yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinubmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng kukulang yan, kaya nga po ako natanong ng recruitment committee. Sige, sandali. Upidia. Paano yan? Saan galing yung yung certified true copy nyo? From your own Yan, file? sa o 201 personal files, file niya? doon lang Sir, naman on the kukunin yun file, eh. the documents on file with the Human Resources Management Oh, Service. 201 files yun. Okay, so official file ninyo yan. Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo. Yes, Your Honor, we do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So that is official file. Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman, Galing sa ang official file recruitment, nila. Your Honor, Mr. Chairman, ang recruitment Wow. process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting yan. Walang minutes yan. Nandoon. Meron Walang po minutes yan. Kaya ako po, Your Sinungaling Honor, to. Your Honor, Sinungaling to. Walang minutes of the meeting ang recruitment. Kailan pa nagkaroon ng minutes ang recruitment? Ang gagawin lang naman doon, titignan yung PDS mo, susulatan yung PDS mo. Yun na yung minutes. Anak ka ng tipaklong. Minutes of the meeting? Ano ka, board member? Board of directors ka? Kailangan mo ng corporate secretary? Anak ka ng tipaklong. Huli na to. Sinungaling talaga. ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor, na Bigyan kita pagkatao. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga, yung po yung nangyari po doon, nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mong question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka Alam naman pala dismissed niya. from the service? So yan Correct. ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan na no,
then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no, instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit Honor. no ang nilagay mo? Comply. Yang Nag-comply naman daw siya eh. pagkalagay ng doon na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino Yan po, naglagay? Sandali, sino naglagay yan? wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, Iniwan niyang hindi blanco? ko po sinasagutan, Your Honor. Pero yung NA, sandali. Impossible. Mr. Impossible. Chairman, yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po, nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa That's impossible. Hindi ho pwede. Hindi ho papasa sa isang recruiter na mahusay. O kahit sabihin natin recruiter na tatanga-tanga din. Hindi ho uubra. Iisa-isahin mo yan eh. Number 1, pangalan. Number 2, address. Number 3, whatever. May number. Diyos ko, nakapirma na po ako ng PDS. Alam ko po yung sinasabi niya. Yung PDS na yan, mga kotsero, iisa-isahin yan. You cannot leave anything blank. Either, kapag hindi nag-a-apply sa'yo, ilalagay mo NA, not applicable. Meron ka nilampasan. Tatanungin ka, Sir, nilampasan nyo po item number 35. Ito po yung tanong. Yes, no? If yes, ano pong dahilan? O, so pag sumagot siya, yes. O, yes. O, check ka ni recruiter yon. Bakit po? O, ayun. Hindi niya pwede lampasan yung blanco. At kapag hindi niya sinagutan yung blanco, si recruiter ang sasagot para sa kanya. Pero, tatanungin siya kung ano yung tamang sagot. Katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng aking mga sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganon. Eh, pumayag eh. Your Honor, ako po, Pinalampas ka eh. ng recruitment process, mahigpit na recruitment process. Ulit na dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Hindi, Mr. tanong ko Chairman. lang sa'yo, ibig ko sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong siya, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi na po, no? Your Honor. Eh, Hindi po, Your sinungaling Honor. talaga ito. Kaya nga, Your Honor. Nagsisinungaling siya. Sandali Mr. lang. Chairman. Nagsisinungaling siya. Tinanong ko kanina kung pirma niya ito. Nagsisinungaling siya. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting niya ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDS sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor. Multo. Ito, no? Yan yung Oh, mga multo ni Sarah. Did you, Pidea, PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Pidea, Honor. sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. Pidea is not Jonathan Morales. Correct. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. Wala, There's a obvious na motion masyado. Continuously lying before this committee. Masyado na obvious eh. There's a motion Contempt na. from Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Ayun. Bring him down. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi. Walk out, oh. Galit, oh. Kasamang kwarto yung dalawa, ha? Hiwalay. Thank you. Hiwalay. Hanggang doon na lang. Ganyan kasi nungaling si Morales, guys. Ganyan kasi nungaling. Kung hindi mo alam ang HR process, mabobola ka. Sasabihin sa'yo, mabobola ka ni Morales kasi mukha siyang may alam, pero sa totoo wala siyang alam. Senator ba to? Palulusot. Ira-round 5 mo pa to. Tama na. Maawa ka sa sarili mo. Re-electionist ka. Okay, so mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And follow me on my Facebook page, Jared Pulido, and I'll see all of you in the next Coach Jared Live!
Bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?